Lord, hallelujah. Lord God, makapangyarihan namin na Diyos, tinataas ka po namin. Pinupuri ka po namin, Lord God, dinadakila ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon, Lord, at magpakailanman, Panginoon. Ako ngayon, Panginoon, nagpapakumbaba po ako sa aking sarili. Wala po akong arang magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya, Lord Jesus, gamitin mo po ako mightily, powerfully, Lord Jesus. Patawarin mo po ako saan po ako nagkakamali. Maging sa isip man, sa salita, sa gawa, sinasadya ko man, Panginoon, o hindi, O Lord Jesus, linisin mo aking puso, kaluluwa, Panginoon, na maging karapat-dapat po ako, Lord God. Hallelujah, sa inyong harapan na maibahagi ang iyong salita, Lord. Gamitin mo lang po ako, Lord, na malinaw, mapakinggan namin ang inyong turo sa oras na ito, Lord God. Gamitin mo lamang po ang aking bibig bilang daluyan ng pagpapala, O Lord Jesus. Hallelujah, na bigyan mo ng authority, bigyan mo ng 7 times anointing, O Lord God. Hallelujah, dahil useless po ang aming take note, useless po ang aming ginawa, Panginoon, kung wala po ang guide mo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, lubos po akong nagpapakumbaba sa aking sarili upang sa ganun, O Lord God, malaya pong kikilos ang inyong presensya sa oras na ito. Magpadala pa po kay Lord ng marami pang kaluluwa dito sa UPAM sa oras na ito, Lord God, upang makarinig sa inyong salita, Lord Jesus. Hallelujah. Ito man ay rebuke, reproof, encouragement, O Lord God, maaari po namin itong tanggapin ng buong puso, kaluluwa, sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid, no? Praise God sa pangalan ng ating Panginoon. At hallelujah, bukas po ay dadalhin po nila ako sa hospital mga kapatid dahil sa ngipon ko po talaga ay kailangan po siyang i-check up. Ayan. Medyo masakit po yung ngipin ko talaga ngayon pero sabi ko nga, let your will be done, Lord. Kaya nanginginit po ako mga kapatid, yung may lagnat po ako pero alam kong pinapagaling na ako ni Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yung lumuluha pa yung mata ko, hindi ko alam mga kapatid. Ganun talagang buhay. Kasi sabi ko kasalanan ko rin naman 'to kasi kumakain kasi tayo ng mga chocolate, kaya 'yun mga kapatid parang hindi mo maano ba, hindi mo masisi yung sinong sisihin mo, ikaw pa rin. Praise God, kaya mag-ingat po talaga tayo kapatid kasi yung ating kalusugan pinakamahalaga po talaga ito sa lahat. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Pasensyahan niyo na mga kapatid kay ayan, praise the Lord, hallelujah. Sabi dito mga kapatid sa ating topic, essential for the Christian life. Essential for the Christian life or mahalaga bilang isang Kristiyano. Ito ang pinakahalaga sa bilang mga Christian mga kapatid. Tayong lahat, meron po tayong freedom, meron po tayong free will na mga pwede nating piliin mga kapatid. Pero lagi nating tandaan na bawat pili natin mga kapatid ay yun ay magbubunga. Bawat pinili natin mga kapatid sa ating mga ginagawa araw-araw, magbubunga po yan. Amen? Okay. Hallelujah. Mahalaga po ang bilang tinatawag Kristiyano ay mahalaga po tayo. Tayong lahat ay kailangan piliin natin ang tama. Amen? Ang Book of Amos po mga kapatid, ito po ay third of the 12 minor prophet and Christian sa Old Testament and Jewish mga kapatid. No? Si Amos po isang prophet mga kapatid sa Old Testament nating nababasa. At siya din po ang nag-write o nagsulat sa Amos mga kapatid. No? Hallelujah. Sabi dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, bahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Praise the Lord. Ito po ang sulat niya mga kapatid no sa hallelujah na nais ng Panginoon na unahin natin siya. 'Di ba? Sabi nga niya sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Hallelujah. At sabi dito mga kapatid, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Amen? Hallelujah. Pag tayo po, hinanap natin ang ating Panginoon, mabubuhay po tayo. Kaya ang number 1 points po natin mga kapatid, unang-una, seek God, not sin mga kapatid. Unahin natin pagpili ang Diyos kaysa kasalanan. Kasi nga, sabi ko na kanina, meron po tayong freedom. Dalawa po yun mga kapatid. Pwede kang magpakasala. Pwede rin po kayong
huwag kang magpakasala. Pwede kang gumawa ng mabuti, pwede ka rin gumawa ng hindi mabuti. Nasa atin ang pagpili, mga kapatid eh. Kaya, mga kapatid, mahalaga ang isang Kristiyano na piliin talaga natin, mga kapatid, na si Lord ang ating pipiliin. Hindi yung makamundo, hindi yung mga panandalian na kaligayahan dito sa mundo. Amen? Hallelujah. Dahil maraming mga tao ngayon na mas pinili pa nila, hallelujah, na mabuhay dito sa makamundo, tawanan, kulitan, mga kapatid, mga hudyaka, mga kapatid, no? Maraming mga tao ngayon, kunti na lang ang pumili at makinig sa salita ng Diyos. Kunti na lang tayo, mga kapatid, kaya tayong nandito. Hallelujah, kailangan maging maisugta ba? Be brave as a Christian. Piliin talaga natin si Lord sa buhay natin, mga kapatid. Dahil marami nang tumatalikod ngayon sa paglilingkod sa Diyos. At nawa, hindi tayo kasali doon. Amen? Hindi tayo kasali, mga kapatid, na tumatalikod sa ating Panginoon. Sabi dito, seek God, not sin. Bakit? Kung unahin mo yung kasalanan, patuloy kang gumagawa ng kasalanan, mga kapatid, hallelujah, hindi mahalaga sa iyo ang pagiging Christian. Dahil ang essential for the Christian, mga kapatid, unahin mo si Lord sa buhay mo. Ito, Lord, yung plano ko, Panginoon, ito ba ay ibibigay mo? Praise the Lord. Hallelujah. Dahil sa ating pagpili, mga kapatid, sabi ko na kanina, magbubunga po yan. Amen? Kaya yung pinili natin na maglingkod tayo dito sa Panginoon, dito sa BR, kahit saan na prayer, mga kapatid, naglaan tayo ng oras. Amen? Mapagalitan man tayo sa ating amo, pero nandyan pa rin tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah, nagpapagamit pa rin tayo. Praise the Lord. And then, mga kapatid, hallelujah, kahit napagalitan ako, masaya pa rin ako, mga kapatid. Hindi man ako nagalit sa amo ko kasi tumawag kasi siya nung time, mga kapatid. Tumawag siya, tapos ako nag-pray ako kasi 30 minutes yung prayer eh. Tapos iniwan ko yung cellphone ko, nag-pray lang ako ba, tapos medyo malakas yung boses ko, mga kapatid. Habang nagpe-pray ako, mga kapatid, wala na akong naririnig kasi masarap yung pakiramdam ko, parang binubuhos ni Lord yung presensya niya sa akin. Tapos yun, ang sarap na, tapos lumaki na pala yung tawag na boses ko, mga kapatid. Ang ginawa ng amo ko, kinakatok niya ako, mga kapatid. Pagkataod-taod, wala na ko internet. Hallelujah. Nasabi ko, Madam, I'm sorry because I am praying. Nag-pray po ako, nagsali po ako. Akala ko okay siya doon, mga kapatid. Sige, okay. Sabi niya ganun, mga kapatid. Kinabukasan, nawala na ang signal ko. Wala na akong internet, mga kapatid. Natawa ako kasi nung nawala ng internet, napokus ako nag-study, mga kapatid. Kaya maganda din pala walang internet, mga kapatid, no? Insulto para sa ako, pero nakabuhat kog sermon. Salamat sa Ginoo. Ayan. Praise God. Bilang Kristiyano, unahin natin si Lord, mga kapatid. All things work together for good talaga, mga kapatid. Dahil nga, kung hindi tayo pinatayan ng cellphone o ng internet, minsan, nabubuhos na tayo doon sa pakikinig sa mga, ako mga kapatid, sa YouTube talaga ako. Pero, yung pinapakinggan ko talaga is mga preaching talaga yan. Diyan talaga ako na ubos yung oras ko diyan kasi napakasarap kasi mababad ka sa preaching, mga kapatid. Dahil katulad sa akin, nagpi-preach din po ako. Nagkuha din ako ng lakas doon, mga kapatid, sa napakinggan ko. Amen? Hallelujah. Kaya yun nga nangyayari, mga kapatid. Salamat naman sa Panginoon dahil binalik po nila kahapon ng alas 12 na yata yun. Pero binabawal talaga nila sa akin, mga kapatid, pag mag-pray ako na malakas. Pero napakasarap kasi talaga na voice out mo ba yung napakasarap talaga para sa akin, mga kapatid. Hindi ako kontento na yung palihim ka lang mag-pray para bang naghunghung ra ka. Dili man gud ko ganahan mo nang nagampo ko ba mulakaw sila, nagtuo ko hindi pa po siya nakabalik. Kaya yun ang nangyari sa akin. Pero okay lang yun, mga kapatid. Amen? Kaya nga, sabi nga sa ating topic nga, seek God. No? Unahin pa rin natin ang ating Panginoon. Okay, yun po ay testimony ko lang po yun, mga kapatid. Okay, balik po tayo sa ating topic. Essential for the Christian life, number 1, seek God, not sin, mga kapatid. Ano man ang mangyayari sa buhay natin, mga kapatid, huwag tayong bumitaw sa ating Panginoon. Binabawalan man tayo, anumang bawal ng ating mga amo, mga kapatid, mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon. Mas lalo po tayong magtiwala sa Panginoon. At mas lalo po tayong manalangin sa Panginoon, mga kapatid.
Amen? Huwag nating piliin yung kasalanan dahil yung kasalanan na yun, mga kapatid, kapahamakan po ang susunod yan, mga kapatid. Amen? Kaya seek God. Seek God. Patuloy nating hanapin ang ating Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Kahit anumang mangyayari, mga kapatid, pag tayo ay nasa Panginoon, mga kapatid, tayo po'y mabubuhay. Mabubuhay tayong mapayapa, mabubuhay tayong masaya, mabubuhay tayo, mga kapatid, na walang pag-alinlangan, walang double-minded or walang tinatawag natin na dalawang isip. Hallelujah. Dahil alam natin pag tayo nabubuhay, mga kapatid, na may kasama natin ang Panginoon, hindi tayo matakot mamatay. Amen po ba? Hindi tayo matatakot mawala dito sa mundo dahil nagawa natin ang ating purpose. Hallelujah. Pero pag once ang isang tao na hindi pa naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, takot na takot yang mamatay. Amen. Hallelujah. Takot na takot yang mamamatay. Pero sa atin, mga kapatid, ready na tang tanan. Amen po ba? Ready na kukunin mo, Lord. Pero pag ikaw hindi pa totally na sinusurrender mo ang Panginoon o sinusurrender mo ang inyong buhay sa Diyos, hallelujah, hindi ka pa totally, mga kapatid, na Lord, hindi pa ako handa. Amen. Hallelujah. Kasi ang buhay natin dito sa mundo, mga kapatid, hindi po natin alam ang bukas natin. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, piliin natin ang Diyos sa buhay natin. Piliin natin na maglingkod tayo sa Diyos na may katapatan dahil tayo po, hallelujah, ay lilipas lang dito sa mundo. Kahit isa, wala tayong madadala dito, mga kapatid. Sabi niya, mga kapatid, Santiago chapter 4 verse 14, kayo nga'y hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen? Hindi tayo panghabang buhay dito, mga kapatid. Amen? Hallelujah, lilipas at lilipas tayo dito. Kaya itong natitira nating buhay, gagamitin natin ito, mga kapatid, na unahin natin palagi ang ating Panginoon dahil nandoon po ang kaligtasan, mga kapatid kong mahal. Amen? Hallelujah. Number 2, mga kapatid, fear God, not man. Hallelujah. Huwag kayong matakot sa tao, kundi katatakutan niyo ang Panginoon. Sabi sa Proverbs chapter 19 verse 23, ang sabi niya, ang pagkatakot ng Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatanghay may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Praise the Lord. Hallelujah. Unahin nating pagkatakot sa Panginoon. Pag tayo natakot sa Diyos, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, matakot na tayong gumagawa ng masama. Mas gusto natin na, Lord, ito po yung gagawin ko para sa inyong kabutihan. Mapasaya lang kita, Lord. Ito na yung kalakasan ko. Hallelujah. Praise God. Dahil sa atin, mga kapatid, kung may takot tayo sa Diyos, hallelujah, magawa natin yung mga utos ng ating Panginoon. Hindi tayo matatakot dahil, Lord, tulungan mo naman ako, di ba? Amen? Hallelujah! Sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang takot ng Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan ng turo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa atin, mga kapatid, essential for the Christian life, fear God. Amen. Matakot tayo sa Diyos. Kung ang isang tao matakot sa Diyos, mga kapatid, hindi na tayo makagawa ng masama. Kung makagawa man tayo, mga kapatid, may guilty tayo sa puso. Hallelujah. At masasabi natin, patawarin mo ako, Lord. Hindi ka matatakot sa mga tao katulad natin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya natin mag-rebuke kung sila man nagkakamali. No, not hallelujah. I-review ko to si sister. Baka hindi na kami maging friend nito. Hindi na ako pahiramin ng pera. Hello. Fear God. Not man, mga kapatid. Hallelujah. You have power, authority. Praise the Lord. Na makapag-rebuke tayo. Amen. Hallelujah. Kaya yung matakot kayo, wala na akong friend. Ayokong i-rebuke si sister, baka hindi na ako pahiramin ng pera nito. Hello. Hindi po ganun ang Christian, ha? Fear God, not man, mga kapatid. Hallelujah. Tanggapin natin kung tayo may ginamit ng Panginoon to rebuke us, mga kapatid. Kahit ako, i-rebuke nyo rin. Hallelujah. Dahil nasa atin man, mga Kristiyano, hallelujah, handa po tayong magpakurik. Dahil tayo po, mga kapatid, ay lalakad tayo sa tutunay na pagka-Kristyan. Ang sama na lang talaga dyan kung wala nang mag-rebuke sa atin at namuhay tayo ng may kasalanan, mga kapatid. Amen?
doon tayo masasaktan. Bakit namuhay ako ng ganito pero hindi ko na-feel? Parang wala na lang ako dyan. Hallelujah. Kaya sabi dito mga kapatid, hallelujah, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, yung taong hindi nagpapaturo, hallelujah, tinawag yun ng mangmang. Hallelujah. Kaya tayo, unahin natin na matakot tayo sa Diyos, huwag sa tao. Dahil kung matakot lang naman tayo sa tao, mga kapatid, useless imong pagkakristuhanon. Amen. Useless ang atong pagkakristuhanon. Ini nga, mahadlok man day tag muwali, mahadlok man day tag muwali sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Kung ano man pinapagawa sa atin ng Diyos, mga kapatid, gawin po natin. You have a power, authority, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Panginoon na tayo po'y gagamitin niya. Sabi pa nga niya sa Matthew, okay, puntahan po natin ang Matthew, mga kapatid. Matthew chapter 10, verse 28, aghuwag kayong mga takot na magsisipatay sa katawan, datapwat hindi mga kapatay sa kaluluwa, kundi bagkus katakutan ninyong yaong makapuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Hallelujah. Amen. Sino ba ditong takot? Takot magsalita. Sister, mali ka. Brother, mali ka. Pastor, mali ka sa inyong ginagawa. Matakot ba tayo? Huwag tayong matakot, mga kapatid. Dahil lahat po tayo, mga kapatid, nagkakamali tayo. Hindi tayo perfecto sa mata ng Panginoon. Kaya merong mga ka-brother, ka-sister, pastors, nakakita sa ating mga pagkakamali. Minsan hindi natin nakikita yung mali natin pero si pastor nakakita. Minsan hindi natin nakikita yung pagkakamali ko pero kayo nakakita. Doon ko, mga kapatid, na matanggap ko, ay ito pala yung pagkakamali ko. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, fear God. Hindi tayo matatakot sa tao. Kung pagsabihan mo, open rebuke is better than secret love. Open rebuke is better than secret love. Pangayoon na to sa Ginoo nga, Lord, tagay kong kasing-kasing nga madawaton sa mga pulong. Lord, tagay kong kasing-kasing nga pwede na kong basagon kining akong pride. Kay mo kining makadalas ako sa impyerno. Hallelujah. Daghan kayong mga tao karon nga taas kayo garbo. Diha sa imong garbo, igsuon mo na imong baba sa imong kuhaon ang imuhang unsay naa sa atoa. Mao na kung kita i-correct sa tung ikaigsuonan kay nakakitag mali sa imuha, dawata lang isuon. Ayog hadlok ka na. Kanang imong sister nga ni badlong nimo gigamit ra na sa Ginoo. Amen. Kahadloki maayo pag mahadlok ka sa Ginoo kay sa brother ka sister or kay bisag kinsa kay kita gihatagan tag authority sa Dios. Tayong lahat may authority, mga kapatid. Huwag nating gamitin para matakot tayo kay brother, kay sister. Ay baka hindi na ako, baka i-block ako at baka hindi na ako makapasok sa BR na yan in Jesus name. Kunin natin yung mga negative, mga kapatid, na minsan na tayong tinuturuan ng Panginoon para ituwid ang mga mali. Ituwid po natin. Fear God, not man. Hallelujah. Huwag tayong matakot mamatay ang ating tinatawag, mga kapatid. Sabi doon, huwag kayong matakot magsipatay sa katawan. Datapwat hindi nangagkapatay sa kaluluwa. Kundi ano daw katatakutan natin? Bagkus matakot tayo. Hallelujah. Na makapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mas matakot pa tayo, mga kapatid. Hallelujah. Na tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay mamatay dahil sa ating kasalanan. Mas mabuti pa doon tayo matakot, mga kapatid, dahil sa paggawa natin ng mabuti. Takot tayo sa Diyos. Ang sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah, Proverbs. Okay. Proverbs 19:23, yun po ang ating binabasa kanina, mga kapatid. Hallelujah. Tayo'y dapat matakot sa Diyos. At hindi tayo matakot sa tao. Hallelujah. For example, nagkakamali yung sister mo. Hallelujah. Dahil close friend kayo. Ayaw mong sabihan siya. Dahil masisira yung pagka-closeness ninyo. Tama ba yun, mga kapatid, sa mata ng Panginoon? Hindi. Hallelujah. Ang taong natakot sa Diyos, mga kapatid, sabi ba niya, open rebuke is better than secret love. Mahal mo ang kapatid mo, kaya ni-rebuke mo. Pag mahal natin ang ating kapatid, sabihin natin ang katotohanan. Sabi sa John 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, mga kapatid. Okay, number 3, mga kapatid.
Love God, not the world. Ano po daw mga kapatid? Mahalin natin ang Diyos. Kahit nahirapan ka sa sandaling ito, mahirap man talaga ang buhay bilang Kristiyano, mahalin mo ang Panginoon. Love God, not the world, mga kapatid. Ang sabi dito sa John, 1 John, mga kapatid, praise the Lord. 1 John chapter 2, verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nagnasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaunan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ano po daw mga kapatid? Essential for the Christian life. Love God. Kahit nahihirapan ka, sumunod ka lang sa utos ng Diyos. Magpakabanal kayo dahil banal akong tumatawag sa inyo. Sundin mo lang kapatid. Kahit nahirapan tayo. Bakit? Ang tunay nagmahal sa Diyos, sumusunod sa kanyang utos. Hindi na po tayo dito sa sanlibutan. Hindi na po tayo nakipag-ayon dito sa sanlibutan, mga kapatid. Sabi nga dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Anong meron dito? Ngayon, anong meron dito mga kapatid? Kung makikita mo lang ang Pilipinas, no mga kapatid, grabe. Kung masasabi mo mga kapatid, maraming nagmamahal sa mga sa cellphone. Kahit nga ngayon mga kapatid, sa physical church, mas marami pang nagdala ng cellphone kaysa Bible. Diba? Sabi nila, may apps naman dito. Yun po talaga mga kapatid, talagang high-tech na. Kung baga mga kapatid, nag-level up na po. Pero nawa mga kapatid, mag-level up po rin tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Mag-level up din po tayo mga kapatid. Amen? Love God, not the world, mga kapatid. Mahalin natin ang Panginoon. Sabi pa niya sa kanyang salita, mga kapatid, if you love me, keep my commandment. Ano yung commandment ng Diyos? Mahalin mo ang Panginoon. Sundin mo ang kanyang utos. Hallelujah. Dahil tayong lahat, mga kapatid, anak niya. Tayong may takot sa Diyos, mga kapatid, kailangan natin na susunod tayo sa Kanya. Hindi dito sa munduhan na ito, mga kapatid. Even ako, hinihingi ko sa Panginoon Lord, kung kalooban mo nang uwi ako, kahit hindi pa natapos, hindi pa ako nakapagpatayo ng church doon, kung hindi mo yung kalooban, sige, uwi ako kaysa dito na lang ako sa amo ko na di na maganda yung ugali niya, mga kapatid, di ba? Pero, yan po mga kapatid, kalooban pa rin ni Lord ang masusunod. No? Praise the Lord. Kasi sa akin lang mga kapatid, mahal ko ang gawain ng Panginoon. Mahal ko po ang gawain ng Panginoon. Tandaan po natin yan mga kapatid. Sa puso ko po yun talaga. Pero dahil lang talaga ay nairespeto tayo sa amo natin, no? Pero ginawa pa rin natin yung part natin. Sabi dito mga kapatid, love God, not the world. Ano bang kamundo dito mga kapatid? Maraming mga tao ngayon na mas pinili pa nila na mamuhay sa makamundo, mga kapatid. Hallelujah. Maraming mga tao ngayon na mas gusto pa nila mabuhay sa masaya, mga kapatid. Enjoy now, pay later, mga kapatid. Sabi nga kanina, mga kapatid, ng ating buhay ay hindi po ito tawag, mga kapatid, na dito na lang talaga tayo. May panahon talagang mamamatay tayo, mga kapatid. Pero yung taong matatakot mamamatay, yung taong hindi nagbalik loob sa Diyos. Pero yung nagbalik loob sa Diyos, tapang-tapang yung masabi, mga kapatid, Lord, kunin mo na ako. O, di ba? Kunin mo na ako, Lord. Kuslan man kining kinabuhi, di ba? Kung kukunin mo ako, Lord, ready na ako. Pero kung may purpose ka pa sa akin, bubuhayin mo pa ako. Di ba? Hallelujah. Yung namatay, mga kapatid, isang testimony ko lang po ito testimony ko po ito, hindi po ito sa Bible. Yung namatay na kapatiran din natin sa online, no? Sa mga nagbigay pala dyan, salamat sa inyo. Siya po ay isang Kristiyano, mga kapatid. Nung nagpa-pray po siya, nag-pray over po kami, sabi ko, sige, mag-pray tayo, pero ang masasabi ko lang sa'yo, ang kalooban pa rin ni Lord ang masusunod.
Habang nagpipray kami mga kapatid, sabi ko talaga sa kanya, kung tapos na ang purpose mo dito sa mundo, kukunin ka na ni Lord. Sabi niya, hindi pa ako ready, sister. Sabi niya, gusto pa ako na magkaanak. Sabi ko, sa Panginoon mo yan sasabi. Basta't kung tapos na ang purpose mo dito sa mundo, kukunin ka na. Ilang araw lang mga kapatid, Sunday kami nag-usap. Pagka Monday, hindi na talaga siya mga kapatid nagising. No? Hallelujah! Ganun po ang buhay natin. Even naglilingkod siya sa Panginoon mga kapatid, pero kinausap pa niya ako, gusto pa ako mabuhay, Sister Jeannie. Sabi ko, oo nga. Pero kung tapos ka na talaga sa purpose mo dito, hindi na pwedeng mabuhay ka pa. O, di ba? Sinasabihan ko siya mga kapatid. Hallelujah. Kaya mahirap po ang sitwasyon niya, kaya siguro pinapahinga na talaga siya ni Lord mga kapatid. Doon ko na nakikita mga kapatid, kahit napaka-laking katawan mo, malaki ang katawan mo, malusog, tingnan mga kapatid. Pero pag once nakukunin ng Panginoon ang buhay natin mga kapatid, masasabi mo, wala talaga tayong madadala kahit isang singko mga kapatid. Ang nakita ko doon mga kapatid, kailangan pa talaga sa atin, humble mga kapatid. Maraming nagsasabi, sayang, pero dyan ka lang talaga. Tanggapin mo talaga yan. Magsasabi kang sayang ang taong ito kung namatay na lang tayo na hindi natin nagawa ang purpose natin. Hindi natin napasaya si Lord sa buhay natin. Pero yung lahat na nagpapasaya, nagpapagamit sa Panginoon, masaya yan pagkukunin ni Lord. Pati yung mga kapatiran, masaya yan. Dahil hindi na niya naranasan yung katulad sa atin, mga persecution, mga problema. Hallelujah. Wala ng pain. Hallelujah. Pag tayo'y mamatay, mga kapatid, wala ng pain. Ang sabi sa salita ng Diyos, ibabalik yung ating kaluluwa doon sa langit, kukunin ng Panginoon. Saan yung mababasa? Ecclesiastes chapter 12 verse 7 mga kapatid. Pag tayo'y mamamatay, ibabalik na doon yung kaluluwa natin sa Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, gawa tayo ng mabuti ngayon na. Huwag na nating bukas-bukas pa. Bukas na lang ako, sister. Bukas na lang ako maglingkod sa Diyos ng katotohanan. Kasi ngayon, parang gusto ko pa dito sa mga mundo. Gusto ko pang mag-i-enjoy muna. Praise the Lord. Hallelujah. For example, sa pag-i-enjoy natin, doon tayo kinuha ng buhay mga kapatid na wala tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hahatulan tayo mga kapatid. Praise the Lord. Sabi nga sa salita ng Diyos mga kapatid, hallelujah, sabi doon sa Ecclesiastes, kaya nagisgot man ta nga ang katawan or ang kaluluwa ng atin o kukunin ng Panginoon mga kapatid. Sabi sa Colossus mga kapatid, Spirit return to God, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ang sabi niya doon mga kapatid, hallelujah, at ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay magbalik sa Diyos na magbigay sa Kanya. Sinong nagbigay sa atin mga kapatid? Ang ating Panginoon. Kaya itong ating kaluluwa ngayon, itong nagsalita na naririnig ninyo mga kapatid, ito ang haharap sa Panginoon. At itong katawan ko na dala-dala, babalik po ito sa lupa. Maging alabok po ito mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi na natin, huwag na nating pagandahin yung ating katawan kasi babalik rin naman to sa lupa. Pagandahin natin yung ugali natin, mga kapatid. Paano pagwapo-gwapo ta, paganda-ganda lang ta outside sa ating mga katawan, mga kapatid. Pero yung ating batasan, attitude, mga kapatid, hindi naman makaon sa iro. Hallelujah. Kaon na lang. Diba, mga kapatid? Mas mabuti, mas lalo tayong magpapakumbaba sa Diyos. Dahil hindi tayo karapat-dapat mga kapatid. Amen? Hindi tayo pwedeng magmamataas sa ating mga sarili. Dahil lahat tayo babalik lang sa alabok mga kapatid. Nasusulat sa Bible mga kapatid. Kaya love God, not the world mga kapatid. Kung mahalin mo ang world na ito, wala ang love mo sa Diyos. Sabi pa niya sa 17, at ang sanlibutan ay lumilipas. At ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nanahan
magpakailanman. Woo! Praise the Lord. Ano po daw mga kapatid? Yung mga pita ng laman, yung ano dito mga kapatid, lust of the flesh, lust of the eyes, lust of the pride of life is not of the Father, but is the world, mga kapatid. Tanggalin natin yung mga pride natin. Maraming naglilingkod sa Diyos ngayon, malakas pa rin yung pride, mga kapatid. Baka dyan tayo maimperno, mga kapatid. No? Bilang mga Kristiyano, mas lalo tayong matakot sa Diyos. Mas lalo tayong maglingkod ng katotohanan sa Diyos. Dahil itong katawan natin, mga kapatid, babalik ito. Kahit gaano pa natin kaganda, mga kapatid. Kung hindi man natin napasaya si Lord, useless ang inyong kagandahan, ating kagandahan, mga kapatid. Kaya ang sabi nga sa 17, sa sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 17, at ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon datapwat. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nanahan magpakailanman. Amen? Praise the Lord. Katulad sa atin yan, nandito tayo. Magpakailanman. Manahan ang salita ng Diyos sa ating puso magpakailanman. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kunting oras na lang mga kapatid. Kunting oras na lang ang ating pagtitiis dito sa mundo. Tanggalin na nating mga galit, puot, inggit, ano pang meron sa atin mga kapatid, na yung naging hindrances sa'yo sa paglilingkod mo sa Diyos. Yung naging hindrances natin mga kapatid na hindi natin mapil yung presensya ng Diyos. Hallelujah. Mahalin mo si Lord sa buhay. Kasi useless ang ating paglingkod sa Diyos. Kung tayo mismo, alam natin ang ating sarili na meron tayong hindi sinusurrender sa Diyos. Next mga kapatid, believe God, not deceiver. Believe God, not deceiver, mga kapatid. Bakit mayroong mag-deceive sa atin, mga kapatid? I-deceive ka eh. Sabi dito sa John 8, chapter 44, kayo sa inyong amang dyablo at ang mga nais na inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang kamatay o mamamatay tao, buhat ng una, at hindi nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Saan tayo dito mga kapatid? Believe God o believe sa mga deceiver mga kapatid? Believe God. Huwag na po tayong magpa-deceive mga kapatid. Kayo sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Anong ginagawa ni dyablo mga kapatid? Siya ay isang mamamatay tao. Buhat ng una. Nung una pa talaga. Hindi, patay na literal. Patayin yung pag may Kristiyano ka. Hallelujah. I-deceive ka niya mga kapatid. Huwag kang magsamba-samba dyan. Ganito ganyan. Madidisappoint ka. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, tiyak akong maniniwala ka doon sa mga tao. Ano ba yan? Pagsigaw-sigaw ninyo dyan, ganito, ganyan. Pero pag once alam mo mga kapatid, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Amen? Maraming deceiver ngayon mga kapatid. Even sarili natin, dinideceive tayo minsan eh. No? Minsan sarili natin ginagamit pa rin ng kaaway mga kapatid para tayo mismo din. Hindi natin na alam? Hindi, walang ibang taong ginagamit. Minsan, sarili natin mismo, mga kapatid. Kaya minsan, rebuke natin ng sarili natin. Sabi niya dito, hallelujah, walang katotohanan sa kanya pag nagsasalita siya. Puro kasinungalingan at nagsasalita siya ng ganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Ang taong sinungaling, sino po daw ay yung ama mga kapatid? Ang dyablo. Ang dyablo po mga kapatid. Kaya wag na po tayong magsinungaling ha. Praise the Lord.
Kasi kung magsinungaling pala tayo, yung ama pala natin, hindi si Lord, hindi si Diablo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya believe God, not the deceiver, mga kapatid. Lagi nating hilingin sa Diyos, mga kapatid kong mahal, na Lord, bigyan mo po ako ng puso na magtiwala sa iyo, anuman ang mangyari sa buhay ko. Palakasin tayo ni Lord, mga kapatid. Palalakasin tayo ng ating Panginoon. Kung tayo'y magtitiwala sa Kanya, mga kapatid. Dahil lahat ng nagtiwala sa Diyos, hallelujah, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Sabi dito, mga kapatid, number 5, obey God, not your appetite. Obey God, not your appetite. Ano po yung appetite, mga kapatid? Yung ating laman. Diba? Grabe tong mga kapatid, grabe tong ating appetite, mga kapatid. Sabi dito sa 1 Corinthians, puntahan natin ang sulat ni Apostol Paul, 1 Corinthians chapter 6, 24, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya dito, 24, hangtod sa 27, ang sabi niya dito. Praise the Lord. Corinthians chapter 9, verse 24. Praise the Lord. Sabi niya dito, mga kapatid, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo-takbo ng takbuhong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo, gayon, upang magsipagtamo kayo. Amen. 25, at ang bawat tao nagkikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila ito upang magsitamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo niyaong walang pagkasira. 26, ako nga'y tumatakbo ng ganitong paraan na hindi gaya ng nagsisapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan pagpangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Ito po, mga kapatid, obey God, not your appetite. Bakit, mga kapatid, ang sabi dito, basahin po natin ulit. Sabi dito, at bawat tao nakikipaglaban sa palaruan ay nagpipigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila ito upang magsitamo ng putong na may kasira. Pero ngunit tayong mga Kristiyano, tayo na po ito, niyaong walang pagkasira. Ang ibig sabihin po dito, mga kapatid, nagtatakbo tayo bilang Kristiyano, kailangan pigilan natin ang hilig ng ating laman. Kung tayo man ay naglingkod na sa Diyos, pigilan natin yung ating bibig. Na ito, baka ito po yung maka-imperno sa tua. Pigilan natin ano yung kahinaan natin. No, sa mga babae, mga lalaki. Yung madali tayong magalit, pigilan natin yan. Kailangan takbuhin natin ang takbong ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Dahil ang ating hinintay niyaong walang pagkasira, mga kapatid. Amen? Kaya tumakbo lang tayo, mga kapatid. Laban lang. Hallelujah. Praise the Lord. Obey God, not your appetite. Ang gusto ng ating laman, kung magpasting tayo, kain ng kain, mga kapatid. Welcome pala kay Sis Chabid yan at Sister Girly, no? Nandyan pala kayo. At ganun din po kay Sis Spartan kung nandyan pa kayo. Welcome po kayo, mga kapatid. Akyatan nyo po yung ating mga slot. Hallelujah. Welcome din po kay Sister Mary Chris. Welcome po dito sa inyo, mga kapatid. Sir Jillian, welcome. Ayan, mga kapatid. Obey God, not appetite. Amen? Hallelujah. Sabi pa ni Apostol Paul, ngunit hinahampas ko ang aking katawan. No? Pati siya. Hinahampas niya. Ganun din po sa ating mga kapatid. Kailangan takbuhin natin ang takbong ito na may pagpipigil sa sarili. Amen? Pagpipigil sa sarili, mga kapatid. Kailangan ng ating Panginoon. Hallelujah. Next, mga kapatid, ang sabi dito, serve God, not self. Amen? Hallelujah. Not self.
Ano daw? Nag-serve tayo sa Panginoon, hindi sa ating sarili, mga kapatid. Kasi kung sa sarili natin, ginagawa natin para lang magustuhan tayo sa mga tao, no. So, kahit hindi ako magustuhan ng mga tao, basta mag-serve ako sa Panginoon hanggat may buhay ako, mga kapatid. May magugustuhan man ako o hindi, magustuhan man ako hindi kailangan, mga kapatid. Magalit man kayo sa akin o hindi, basta ako magsabi ako na mag-serve ako sa Panginoon. Salamat, Sister Alma, sa pag-akyat. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, sa kanyang salita, Isaiah chapter 6 verse 8, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo. No? Sino ba ditong inuutosan ng Diyos na mangaral kayo? Hello? Brother GR, sinusugo ka ng Lord. Naghahanap ng Diyos, Lord. Ngayon, naghahanap ang Diyos na gustong mangaral sa salita ng Diyos. Hinahanap kayo ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, yung foundation natin bilang mananampalataya, hindi paling-paling at hindi balingbing. Amen. Dapat hindi tayo balingbing. Kung saan natin natanggap ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, mag-stay ka dyan. Praise the Lord. Minsan naging balingbing tayo eh. Alam na natin ang salita ng Diyos, pero mga kapatid, hindi tayo naniniwala sa katotohanan. Minsan, mga kapatid, naging balingbing tayo dahil kulang tayo sa pagtuon. Kulang ta sa pag-study. Hallelujah. Sulong sa Ginoo. Bisag nag-iisa lang ang Diyos, ba't ito pagitagtulo ka persona ang Diyos? Kinsay gisunod nimo ang Ginoo ba o ang imo rang sarili? Usa, kapahinumdum ka nato, mga igsoon. Yes, sabi na ni Elias o ni Isaias, mga kapatid, ako, ipadala ko dito. Nya ikaw, kung ipadala ka niya, magtudlo kag balik dito, mga igsoon. Manubag jud ka sa mga kaluluwa. Amen. Stand, mga kapatid, huwag tayong manging balingbing sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung ano ang pagkakilala mo sa Diyos, yun ang ituro mo. Huwag kang lilipkon, huwag kang lilingon, mga kapatid. Amen. Baka matulad tayo sa asawa ni Ruth, mga kapatid, nalulumingon siya. Tingnan nyo, naging asin, mga kapatid. Basahin nyo lang. Burgit ba doon ka, isikat ka doon ka din? In Jesus' name. Stand kung ano yung pananampalataya mo, kapatid. Amen? Stand. Serve God, not self, mga kapatid. Kahit magalit kayo sa akin, basta may nag-isa lang akong Diyos. Wala akong mababasa. Tatlo ang Diyos. Amen? Hallelujah. Serve God, not self, mga kapatid. Serve God, not self, mga kapatid. Sabi pa dito, sino bang ipapadala ko doon? Hallelujah. Marami sigurong Isaias dito na binahagian ng Diyos na ikaw, padala kita. No? Ikaw, kapatid. Kaya wag ka rin, tayong lahat dito, wag tayong maging balingbing, mga kapatid. Ituro natin yung tama talaga na sa Bible, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Baka hindi na ako magamit doon. Hindi na yan. Serve to yourself na yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi pa ni Isaias, mga kapatid, here I am, send me. Hallelujah. Napakaganda po ni Isaias, no, mga kapatid. Marami po dito. Banggitin ko ba? Marami naman kayo, Sabi ng Panginoon, sinong ipapadala ko doon sa United Fellowship? Wala si Sister Jenny Mangaral. Sabi ni Brother RGR, send me, Lord. Wow, thank you, Jesus. Yung available ba? Yan ang hinahanap ng Panginoon. Pag wala si Pastor Jory, Sister Divine, send me, Lord. Ako. Hallelujah. Ngayon, sino ba dito, mga kapatid, available pa? Pastor JC, pag wala si Pastor JC, mayroon, nagpresenta. Serve God. Hallelujah. Kahit undaspat pa yan, kapatid, basta pastor ka, mayroon ka talagang bala. Buto-buto dyan na. Di ko mutuog, pastor, ulay bala, oy.
Kay usahay man ang daspat mangay ko, di magay ko pastor, mong daspat manggani ko pag-abot sa Pilipinas, tingala na lang ko bag ako man day magwali ani Bible study na mo hisuon kayo ko wa man jud ni si pastor mura magdakuratan ko tani pero tungod kay namon ko tay gamay nga kanang gitago-taguan pud nga aw undas pat oy una ay mo kabalatag na undas pat mo kay matud pa ni ng Panginoon sinong naglagay ng bibig sayo sabi ni Moises ikaw o di buka mo lang yung bibig mo nako mga kapatid ibuka lang daw yung bibig mo brother Jan wow kahit pa ma-on-the spot kayo okay lang yan. Lalo na 2 months po ako mawala mga kapatid 'no, makapagbahagi kaya on the spot talaga mag-prepare na kayo diyan. Si Mister Rosan talagang nandito po din po talaga si Ate Rosan na talagang, "Send me Lord." Amen. Huwag niyong hayaan na walang mangaral. Huwag niyong hayaan kung wala man si Pastor Jory, wala si Sister Divine, wala sa hallelujah, kayong nakikinig diyan mga kapatid, puwede kayo mag-offer sa sarili ninyo. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Serve God, not yourself. Hindi sa lahat ng panahon, mga kapatid, mayroong mangangaral dito sa UPAM, pero lahat ng tayo ay gagamitin ng Diyos. Hallelujah. Kaya be ready. Kahit wala kang schedule, mag-ready ka na dyan. Maggawa ka na, Lord, tulungan mo ako magawa ako, baka on the spot ako. Para meron tayong bala, makaputo ba? Sayang yung ating pagkatawag na pastor, mga kapatid. Pag tinawag ng pangalan natin, hindi natin alam anong sasabihin natin. Kaya kailangan talaga mag-study tayo. Amen. Para pag may kalaban, buto dayon ba? Armalay tunjod. Hello? Di ready ha, brother JR. Kay, murag, apil na ka sa kwandra ka ng pag salo. Di na salo, on the spot ba? Eh, usahay man dyan, mawala magitaan eh. Di ba? Di ready, mga tanan, mga nagpatawag ko itag pastor. Oh. Sayang nga tong pangalan nga pastor niya. O, tay balay ka pabuto. Nako, unsa man din imong ipabuto. Dito mga kapatid, sa tulong ng Panginoon. Magpabuto jud mo ha. Alam ko naman na gagamitin ito si Brother GR mga kapatid. Nakilala ko po ito sa area of Sanctuary. Praise the Lord. Ngayon naging pastor na. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa buhay ng brother na GR na ito mga kapatid. Hallelujah. Di ba? Katulad siya ni Elias mga kapatid. Kaya ang sabi ko lang na wag lang tayong maging balingbing. Kailangan stand the truth ng tayo mga kapatid. Baka pagsabi doon sa kabila, doon ka rin. Wala kay baruganan sa imong pananampalataya. Mao punay pinakalisod. Kailangan barugan nimo kung unsa ang imong gitindugan karon. Basin pag abot didto, hallelujah lahi na pud ang imong mawali kay mao na pud ni. Unya diri na pud lahi na buka. Hoy, asa man ka dapit? Hallelujah. Huwag tayong maging balingbing ha. Amen. Mga kapatid, isang paalala lamang po mga kapatid. A double-minded man is not acceptable to the Lord, mga kapatid. Basahin nga natin James chapter 1 verse 8. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglalakad. Ang isang tao, mga kapatid, na wala siya'y baruganan sa iyang pananampalataya. Mura siyang balingbing, mga kapatid. Asa siya, dalhon dito ra pud siya. Pero once na meron kang baruganan, nakilala ko ang Diyos na may isa lang na Diyos. Ihayag mo yan, kapatid. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Please lang, wag mong dumihan yan. Amen. Kung kulang ka sa study, Pastor Jory, pwede ba akong magpa-study sa'yo? Pastor, o sino ba ditong pipiliin mo para lang na pag-aralan natin na mayroon lang po tayong nag-isang Diyos, mga kapatid. Walang problema yan. Kung ikaw mismo nagpapakumbaba ka sa sarili mo, Pastor, magtanong ako sa'yo. Bakit ganito? Doon mga kapatid, open. Open tayong lahat. Huwag nating hayaan na yung iba mga kapatid ma-deceive tayo. Amen? Serve God. Serve God, not ourselves. Kung hindi pa tayo magaling mag-share ng mga tinatawag mga kapatid na one God, doon muna tayo sa encouragement. Encouragement tayo. Pag kaya na natin mga kapatid, ibahagi natin ang nag-iisang Diyos lang sa buhay natin. Tay wala na ng ibang Diyos mga kapatid, maliban ng Diyos, nag-iisang Diyos lang mga kapatid. Sad lang na minsan mayroon pong persona, 3 persona mga kapatid. Matakot tayo sa Diyos niyan kasi ang Diyos natin, silusan mga kapatid.
Kaya praise the Lord, salamat sa Panginoon. Hallelujah, kailangan serve God, not self, mga kapatid. Siguro wala na akong oras, no? Meron pa po akong mga 50 minutes na pala ko. Okay, last na po tayo mga kapatid. Worship God, not comfort. Hallelujah. Worship God, not comfort zone. Mga comfort mo dyan na mga problema. Minsan mga kapatid, wino-worship natin yung problema natin. Hallelujah. Minsan mga kapatid, mayroon tayong comfort zone sa buhay natin. Nawala na yung essential to the Christian life natin. Hindi na mahalaga ang Diyos sa buhay natin. Sabi pa nga, essential for the Christian life. Kailangan seek God, fear God, love God, believe God, obey God, serve God, and worship God. Hallelujah. In truth, mga kapatid. Worship God, mga kapatid. Hindi po tayo nag-serve dito para sa sarili natin. Nag-serve po tayo sa Panginoon, mga kapatid, dahil ang Diyos po ang may-ari sa lahat. Hallelujah. Worship God. Even mayroon kang balatian, mayroon kang sakit. Hallelujah. Worship God. Hallelujah. Kung may problema na tayo, hindi na tayo makapataas sa kamot. Kung may problema tayo, mga kapatid, hindi na tayo makapag-pray. Mas doon ka, mga kapatid, lumapit mag-pray sa Panginoon. Salamat, Lord, sa problema na ito. Salamat, Lord. Ganito, ganyan. Hallelujah. Not comfort, mga kapatid. Ay, pupunta ako doon para makomfort ako. Walang ibang mag-comfort sa atin. Maliban lang ang Diyos, mga kapatid. Dahil sa comfort na yan, nahulog tuloy yung loob ninyo sa Kanya. Tapos anong nangyari, mga kapatid? Mag-ingat sa comfort, mga kapatid, ha? Baka mahulog yung loob ninyo tapos hindi kayo saluin. Kawawa kayo, mga kapatid. Naintindihan yata ito ni Pastor JC. No? Doon tayo magpa-comfort sa Diyos. Naghiwalay lang kayo ng jowa ninyo. Naghanap kayo na mo-comfort sa inyo. Ang nangyari, mga kapatid, nahulog yung loob ninyo. Ang problema, mga kapatid, hindi kasi nasalo. Agoy, sakit naman nun. Hallelujah. Sana, Lord, nag-worship na lang ako sa iyo. Sana, Lord, hallelujah, mas lalo pa ako lumapit sa iyo. Doon na ang lahat ng tinatawag na sana. Kaya ngayon, mga kapatid, nag-aral tayo na huwag tayong magpa-comfort, huwag tayong maghanap ng comfort. Kasi, pag nagpa-comfort tayo, mahulog yung loob mo doon, tapos pagkahulog sa imong loob, mga kapatid, hindi ka sinalo. Kawawang bata ka. Kawawa tayo. O, di ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya worship God. Worship God. Hallelujah. Hinahanap ng Panginoon, mga kapatid, ng mag-worship sa iya, ha? Minsan, sabi pa sa nagsunglid, hallelujah, lahat ng mga kamay, palakpak. Minsan, mga kapatid, kahit wala tayong ginagawa, hindi pa rin tayo mapalakpak. Sabi pa ng Panginoon, mga kapatid, purihin ang bawat bagay na may hininga. Purihin ninyo ang Diyos, purihin ninyo ako. Minsan kahit magpalakpak, mga kapatid, di pa natin magagawa dahil nasa comfort tayo, dahil nasaktan tayo, dahil meron tayong pinagdaanan, mga kapatid, hindi tayo makapagpuri sa Diyos. Hala, maghanap ka ng comforter mo doon. Ang Diyos, mga kapatid, nasa Kanya na lahat. Iko-comfort ka niya sa tuwing ikay nasasaktan. Igayag ka niya, mga kapatid. Kaya essential for the Christian life, mga kapatid. Lagi nating unahin ang Panginoon. Kailangan na may takot tayo sa Panginoon. Kailangan magmahal tayo. Mahalin natin ang Panginoon na walang pagpakunwari, mga kapatid. And then, maniwala tayo sa Panginoon. Hallelujah. Obey God and serve God. Last, mga kapatid, worship God. Hallelujah. Ang tinuod na nag-worship sa Ginoo, mayson, bisag ikaw lang, kahit ikaw lang isa sa bahay ninyo, kaya mo pa ring mag-worship sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Kahit nga ako, mga kapatid, napatayan ako ng wifi. Kasi napakasarap ng pagpupuri ko na time. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Iniwan ko po yung cellphone ko, kaya nangyayari mga kapatid. Pero hindi ako nagsisi kasi napuspos ako that time. Hallelujah. Hallelujah. Minsan hindi tayo naintindihan sa amo natin mga kapatid, pero ang Diyos nakaintindi sa atin. Amen? Tunay na paglilingkod sa Diyos. Pahalagahan natin ang pagsunod natin sa Diyos. Pahalagahan natin na may takot tayo sa Diyos mga kapatid. Pahalagahan natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Even ikaw na lang sa imong pamilya, kung unsa man gani imong nadawat isuon, ayaw og tuguti. Huwag mong hayaan kapatid kong mahal na wala kay baruganan sa imong pananampalataya. Timan ikaw lang makaluwas sa imong kaugalingon. Kitang individual ta, dili grouping mga kapatid. Kahit wala nang sumama sa akin, Lord. Magsapurin kita, Lord, na ikaw lang nag-iisa. Kahit hindi nila ako tulungan, Lord, hindi nila ako pahintulutan mag-share sa yung word of God, Lord. Hindi pa rin ako sasama sa kanila, Lord. Dahil alam ko na ang katotohanan. Hallelujah. Magpakatotoo tayo mga kapatid bilang magpakatotoo tayo mga kapatid. Dahil ang katotohanan po, yun po ang nagpapalaya sa atin. Hallelujah. Yun po ang nagpapalaya sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Diyos. Napakasarap habang ninanamnam mo yung presensya ng Panginoon na tinuturuan tayo mga kapatid. Pinakamahalaga bilang isang Kristiyano, Lord, magkaroon ako ng takot sa iyo. Hallelujah. Kahit na wala nang maniwala sa akin, Lord. Basta ikaw nagsunod ka sa Panginoon. Mga kapatid, hindi mo kailangan comfort sa mga ibang tao. Kilalanin natin ang Panginoon sa buhay natin. Hindi mo kailangan ng comfort ni brother, ni sister mo, kapatid. Doon ka sa Diyos mag-worship sa iyo. Ang tunay na worshiper, mga kapatid, kahit ikaw na isa, kaya mo pa rin itaas yung kamay mo. Hallelujah. Kahit ano pang nangyayari sa buhay mo, kapatid. Kaya natin. Hallelujah. Dahil ang ating Diyos, ang ating wino-worship, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, pag sabi, purihin ang bawat bagay na may hininga. Ikaw ba't hindi ka nagpupuri sa Diyos na may hininga ka man? Gusto ba na itong mga igsuon nga ang mupuri sa Ginoo kaning mga linog, mga kahoy, mga tubig nga mukalitrag dako? Wa di mabuhi. Kaya ang mga tao, di naman mupuri, di naman mag-worship sa Diyos. Kaya huwag natin hintayin mga kapatid. Tayo po ay nandito, essential for the Christian life. Pinakamahalaga sa atin bilang Kristiyano, seek God, fear God, love God, believe God, kapatid, and obey God, and serve God. Like ni Isaiah, mga kapatid. Ako, Lord, ipadala mo ako. Kahit alam ni Isaiah, mga kapatid, na mahirap maging pastor. Si Isaiah po, mga kapatid, isang prophet. Nawa, maraming Isaiah dito na magsasabi, ako, Lord, ipadala mo ako, Panginoon. Hallelujah. Kasi marami pong mga tao ngayon, mga kapatid, na nais ng Diyos iligtas. Kaya hindi pa po ang Diyos bumalik. Sabi niya sa 2 Peter 3, hallelujah, na hindi ako katulad sa iba na maglangan-langan. Pero nais ng Panginoon na lahat tayo po ay mailigtas, mga kapatid. Sabi niya sa 1 Peter 3:18, mga kapatid. Kung hindi ako nagkakamali. Hallelujah. Sabi niya doon, sapagkat si Kristo ay, praise God, 2 Peter. Babasahin ko po, baka mali ako sa aking nabibigay, mga kapatid. Okay, 3:18 o 2 Peter, praise the Lord. 2 Peter chapter 2 ba yan? Praise the Lord. 2 Peter
2:18. Praise the Lord. Hallelujah. Nawala ako ba? Sabi dito mga kapatid, hindi ako pumaparit. Hindi ako